Pag-usapan natin yung ano, yung paninindigan nitong sina General Torre, 'di ba? Tsaka itong sina Secretary Remulla. Kasi hindi rin naman ganun kadali para harapin itong mga senador na ito. Lalo, magagaling lahat yan, 'di ba? Meron kang Robin, meron kang Bongo, meron kang Bato, Aimee, tapos Alan Peter Cayetano. Abogado yan, 'di ba? So what do you think of the way they handled those questions? Well, una, inassume naman niya yung responsibility na hindi niya pinapasok si Vice President Sara Duterte for a number of reasons, gabi na, etc. At hindi naman siya kailangan doon dahil ililipad lang naman nila. At dapat ang sinabi niya ay kahit naman yung mga pamilya nung mga EJK victims hindi pinapalapit sa biktima eh. No? Dapat yun ang sinabi niya. Ito nga, buhay pa eh. No? Naasikaso naman. Tapos, hindi lang pinapasok yung Vice President na wala namang kinalaman doon. Lahat na ng mali ay sinabi na ng senador. Diba? Dapat ang sinabi niya, paano itong mga libo-libo na pinatay na ayaw palapitin yung mga pamilya dahil baka daw masira yung ebidensya na nanlaban at merong shabu na nandun katabi ng bangkay. Diba? Yun yung laging sinasabi ng mga pulis eh. Huwag lumapit ang mga pamilya dahil baka masira yung ebidensya. Ako, napaka steady ni General Torre. Hindi madali na mag-hold ng ground mo in the face ng ganong klaseng very aggressive na questioning ng isang chair ng Senate Committee. Lalo na isang chair na isang chair na obviously meron ng opinion at meron ng kwentong gustong palabasin. Halimbawa, ako, sinasabi ko kanina yung parang ginagawa na nila yung trabaho ng di ba, ng isang korte. Yung tinatanong siya about violate yung obstruction of justice, di ba? Sabi ni Aimee, ginawa lang naman, nilipat yung silya dito. Paano naging obstruction of justice? Parang feeling ko kasi pinasuhan ng obstruction of justice pending yung kaso Kung gusto mo makipag-away, edi doon ka, mag-abogado ka, humarap ka doon sa investigasyon, di ba? No? Dahil yung harap naman doon, mga testigo dapat resource persons, di ba? Pero sila yung nililitis. Sinabi na nga yung mga iba niyong tanong ay malalaman natin pag nag-desisyon na yung Supreme Court. Di ba? Lahat ito ay nasa Supreme Court na Di ba? Ito, doon pagpapasyahan yan, karamihan ng mga sinasabi nyo nga, mutual academic na Pero sige na, mutual academic na yan, pero hintayin pa rin natin ang Supreme Court. Diba? Pero ang hinahabol nila, accountability. Ito kasi yung korte na maghuhusga kung sino accountable. Diba? Parang ganun yung dating ng Senate hearing Kahit hindi ko napanood, no? Ganun yung dating ng Senate hearing, no? Parang dito ibibigay yung accountability, no? Nakaakyat na nga sa Supreme Court no? Pati yung kaso ng Kitty Duterte ba yon? Na American citizen na nagsumpa na pabalikin daw yung tatay niya, no? Pati yun nandoon na sa Supreme Court, 'di ba? So sobrang talino at galing ng mga senador, no? Hindi ko makita yung punto nung nagpapatawag pa sila ng supposedly expert testimony, including yung tiyo ko, di ba? I mean, all due respect sa kanila, di ba? Pero lahat ng tinatanong kasi doon sa experts, mga issues na pending before yung kaso sa SC, di ba? So, hindi na, klaro na hindi na dapat purview yun ng Senado, di ba? Hintayin na lang nyo, di ba? Lahat yan kasi nandun di ba? Yung sinasabi nyo tungkol sa dapat bang nagkaroon ng court order muna dito bago pinalipad? Dapat ba meron bang jurisdiction ng ICC? Lahat yan ni-raise ito sa eksakto. Yan yung mga issues na naka-raise sa harapan ng ating sariling Korte Suprema. So, bakit ang Senado nagpapanggap na parang korte din kami, meron din kaming mga experts, dapat pakinggan natin to, when ewan ko kung kailan lalabas yung decision ng Supreme Court. Pero paglabas nun, yun ang mag-resolve, di ba? Yun yung magiging definitive na sagot dun sa lahat ng mga katanungan yan. So, medyo may may pagka-useless yung buong prosesong yun, di ba? Iba kasi attorney yung nagpapanggap, iba yung naniniwala ka na ikaw talaga yung korte. Humihingi ka ng accountability at nagpapass ka ng judgment. Iba yun Mukhang kumbinsido sila na sila yun. Trabaho nila yun.
Ganun ba? Obvious ba yun? Parang hindi ko naman nahalata kay Senator Amy yun. Parang talagang naniniwala ako. Gusto lang niyang ilahad yung saloobin Katotohanan. naming taong bayan. Kunwari, kayo yung resource person doon, nagtatanong na tungkol dun sa nitty-gritty ng pagkaka-aresto. Pwede bang invoke dong resource person? Hindi, sub judice na kasi nililitis na yan sa Supreme Court. Pwede bang sabihin niyo ng isang resource person? Well, option obviously ng resource person to do that, 'di ba? Pero at the same time naman kasi, unless meron na talagang klarong utos ang korte na, oy, wag niyong pag-usapan to. Generally speaking, mga eksperto naman talaga nagbibigay ng opinion. Halimbawa, ang dami ko nang napanood ng mga interview, 'di ba, sa TV, sa social media, sa napakinggan ko sa radyo na ini-interview mga experts, mga dating Supreme Court Justice, mga dating Constitutional Commissioner, etc. Anong tingin nyo dito? Blah, blah, blah. Masalita naman sila. Diba? Siyempre, yun yung ano eh. And wala namang mali doon. So, sa Senado, di ba, pinatawag ng resource person, di ba, tanongin ka, well, obviously, di ba, pero ako, baka dapat clarify nila na kung maingat sila, ang sabihin nila at the outset, well, pending yan sa Korte Suprema, di ba, sa dulo, sila lang ang makakapagsabi, pero batay sa aking sariling sa aking pag-aaral, ito ang tingin ko. Pwede naman yon. I mean, Okay. kung maingat ka, di ba? Yun yung punto. Pero siguro, umaasa sila na covered ng privilege dahil, di ba, ang tatanong, senador, di ba, they were called as resource person. So, di ba, parang to a certain extent, meron namang ganong cover. Pero ako kasi, ang klaro kasi doon kanina, nagpapanggap na yung committee kanina, nagpapanggap na korte, 'di ba? Yun eh. Kasi hindi na pinag-uusapan even yung big issues na tungkol sa konstitusyon no. Maski operational details ang bakit yung inaresto at kinasuhan for obstruction of justice. Tapos dinidebate niya yung pulis, 'di ba? Bakit kinalaw yung panungkas? Bakit kinalaw yung parang hindi parang ang bobo pa nung tanong, 'di ba? Parang saan nakalagay sa PD 1829 na pag ginalawan silya obstruction of justice? Wala naman talaga doon 'yun, 'di ba? Parang ano ba naman, 'di ba? Hindi naman talaga lalabas doon, 'di ba? Attorney Barry, again, Senator Edo and I will have to disagree with you, no? Even if you defend your position so passionately, ito lang, no? Okay lang ba, Senator Edo, magkampihan muna tayo dito? Wala spokesperson ko. Sige, nababasa ko yung iniisip niya, no? Siguro kasi si Attorney Barry masyadong biased yan no? Kay Senator Amy. Hindi niya napansin na si Senator Amy, pa nagtanong siya kanina, hindi naman niya gustong kuhanin yung gusto niyang posisyon doon sa resource person. Walang ganon. Tapos hindi magkaiba yung kanyang behavior pag ang tinatanong niya, yung sa tingin niya hostile resource person o yung isang friendly resource person. Wala siyang ganon. Patas na patas yung pagtatanong niya. Hindi siya kumukuha ng affirmation doon sa nakahanda niya ng posisyon. Wala nga siya nakasulat, di ba? Parang wala siyang binabasa, tama ba? Spontaneous lahat. So lahat yun, hugot lang talaga sa kanyang stock knowledge. At, knowledge. Yeah. Sa kanyang tingin na ano ba yung makakabuti sa sambayanan para malaman ang katotohanan. Naming taong bayan. Kasi naguguluhan kami. Hindi mali na maging self-righteous ka. No? Okay. Yun yung tamang kondukta. Dapat talaga self-righteous ka eh. Pagdala mo yung interest ng sambayanan para malaman kung ano talaga ang katotohanan. Well, wala akong choice kundi tanggapin na superior ang inyong pananaw kaysa sa akin dahil mas eksperto kayo kay Senator Amy tsaka sa pagkatao niya dahil nanood kayo ng 5 oras, ako hindi. Tsaka ako po rin lang. Hindi, ilugar lang natin itong si Attorney Barry. No? Attorney Barry, abogado ka lang. Kami, civilian kami. Tama. Oo nga pala. Mas maalam kami sa batas. Tama. Katulad ni Senator Amy. Tama. Mas kabisado namin kung ano yung nilalabag na batas eh. Oo. Kabisado mo lang kung ano yung dapat na maging batas. Mas expert kami doon sa ano yung nilalabag. Ako nag-aaral lang ako sa law school. Yung iba dyan, madami nang napanood na video sa social media. Ako kino-concede ko yung expertise. Kami yun. Pero attorney, kino-concede ko yan. Seryoso ito. No? Anong tingin mo doon sa sabi ni Senate President Cheese na yung pag-invoke ng sub judice nung second hearing doesn't hold water? Na hindi tama
yung pag-invoke daw ng mga resource person galing sa executive ng sub judice, kaya hindi nila masagot yung ibang tanong. Well, tama yun in the sense na yung pag-invoke ng sub judice is usually done by the court itself. Diba? Korte ang magsasabi na yung usapin na yan ay sub judice, therefore, wag yung pag-usapan publicly. Dito lang dapat yan kasi makaka-apekto. But at the same time, dahil alam naman natin yung doctrine, ano na mga sinabi ng Korte Suprema tungkol sa mga issue na sub judice in the past, wala namang na pumipigil sa isang executive official na magsabi na ayoko magsalita dyan kasi malamang sa malamang ang korte ay i-consider yan na sub judice. Diba? Yun yung punto. And yun yung sinasabi ko kanina, diba? Lalo na kung nagsasalita isang abogado tulad ni Secretary Boying, diba? Siyempre mag-iingat siya, diba? So ako, hindi din tama na magsabihin ni Senator Chis Escudero yun. Dahil klaro naman na meron talagang pagtawid na doon sa laman o doon sa pinag-uusapan ng mga issues doon sa hearing into yung kung ano pinag-uusapan ng Supreme Court tungkol dito sa issue na to doon sa mga kasong final. Diba? Eksakto parehong mga issues Diba? So ako, kung gusto mo ng illustration ng isang bagay na dapat sub judice, yan na yan. Diba? Parang yan ang textbook example. Klarong-klaro. Diba? The same issues, the same arguments na pending sa harapan ng Korte Suprema. Tapos ngayon, kayo na mismo, 'di ba, naglalabas ang sarili niyong finding at sariling opinion.